Sa paglabas ng English translation, tila tumigil ang buong mundo, lahat ng mata nakatutok sa iisang chapter na naglantad ng isang nakakagimbal na katotohanan. Hindi lang nakipagsabayan si Sakete Kintoki kay Oden, tila pinagtripan niya ito. At ang mas nakakagimbal, napinsala niya si Oden nang hindi ginagamit ang sariling divine weapon. Oo, tama ang nasa isip mo, sumo mismo ang ginamit niya. Purong lakas, purong teknik, at dito pa lalo sumabog ang lahat, ginamit pa niya ang mismong kapangyarihan ni Oden laban sa kanya. Paano niya nagawa iyon? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Kuops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 116. Sore Loser. Sa pagpapatuloy ng kabanata, makikitang handa na si Oden na kumilos, isang hakbang na lamang at maaari na niyang ilabas ang kanyang pag-atake. Ngunit sa halip na agad umatake, napahinto siya. May kung anong hindi maipaliwanag sa kilos ng kanyang kalaban. Tahimik si Kintoki. Walang galaw. Walang senyales ng pag-atres o paglusob. At iyon ang lalong nagpapabigat sa pakiramdam ni Oden. Ano ang binabalak niya? Habang pinagmamasdan ito, napapaisip din si Heimdall. Isang bagay ang agad niyang napansin, nilapag ni Sakete Kintoki ang kanyang divine weapon. Isang desisyong tila walang logika sa gitna ng laban ng mga Diyos at tao. Paano siya lalaban, nang wala iyon? At bago pa man makahanap ng sagot ang lahat, biglang itinaas ni Kintoki ang isa niyang paa. Isang simpleng galaw, ngunit sapat para magpatigil sa buong arena. Nagulat ang mga sumo wrestler. Pati si Shiva ay napatingin. At sa isang iglap, ibinagsak ni Kintoki ang kanyang paa sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Napamulagat si Heimdall. Napaisip siya kung Shiko ba ang nakita niya. At oo, walang pagkakamali. Shiko nga iyon. Agad na sumabog ang reaksyon ng mga sumo wrestler, lalo na ang mga kaibigan ni Raiden. Halos hindi nila mapigilan ang tuwa. Kahit si Shiva, na matagal nang humahanga sa lakas ng sumo, ay hindi maitago ang kanyang kasabikan. Sa wakas, muli niyang makikitang gamitin ang sining na iyon sa laban. Samantala, sa VIP room ng mga Diyos, napakunot ang noo ni Ares. Wika niya, bakit binitiwan ni Kintoki ang sandata niya? Sumusuko na ba siya? Ngunit agad siyang sinagot ni Hermes, kalmado, ngunit may lalim ang boses. Hindi daw, kabaligtaran ang nangyayari. Napahinto si Ares, sa kapilit na ngumiti. Yun din kuno ang iniisip niya parehas kay Hermes. Sa ibaba ng arena, sa may tarangkahan, tahimik na nakatayo si Buddha, nakatingin lamang sa laban. At sa mahinang tinig, tila para sa sarili niya lamang, sinabi niya. Nahulog siya sa bitag ni Oden, at iyon ang pinakaayaw ni Kintoki. Ang malagay sa alanganin. Dahil para kay Kintoki, ang ganitong sitwasyon ang lalong nagpapaliyab sa kanyang determinasyon. Hindi siya umatras, hindi siya sumusuko, at higit sa lahat, hindi siya magpapatalo. Napangiti si Watanabe sa gilid. Yan ang gusto kong makita, ang Kintoki na hindi tumatanggap ng pagkatalo. May kung anong ungol na maririnig mula sa kanilang kaibigang oso. At ayon kay Hurabi, ang ibig nitong sabihin ay pinakamalakas si Kintoki, kapag ginagamit niya ang Shiko. Nakatitig si Minamoto sa laban, puno ng kumpiyansa. Wika niya, ipakita mo sa kanila, kung sino ka talaga Kentaro. Dahil alam niya, ang Kintoki na ito ay ang parehong mandirigmang minsang tinalo ang pinakamalakas na Oni sa kasaysayan. Si Shuten Doji. Muling bumagsak ang paa ni Kintoki sa arena. Isang paanyaya, isang hamon. Hindi siya natatakot. Kahit ang kaharap niya, ay ang Supreme God ng Norse Pantheon. At sa sandaling iyon, kumilos na si Oden. Isang malamig na presensya ang bumalot sa paligid. Bahagyang pamatak ang pawis sa mukha ni Kintoki nang gamitin ni Oden ang kanyang kapangyarihan, ang First Wind na Vindscover. At kasunod nito, inihagis ni Oden ang kanyang Divine Spear Gungnir. Isang sibat na punong-puno ng sinaunang mahika, target ang puso ng kalaban. Ngunit si Kintoki, hindi umiwas. Hindi gumalaw. Nakatayo lamang siya, nakabukas ang palad, hinihintay ang pagdating ng spear. Napatanong si Heimdall, kung hindi ba iiwasan ng mandirigma ng sangkatauhan ang nakamamatay na atake. At sa isang iglap na hawakan ni Kintoki ang talim ng Gungnir. Tahimik, bigla at eksakto. Parang tumigil ang oras. Lahat, Diyos man o tao, napatayo sa kinauupuan. Hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa doon natatapos. Sa lakas ng puwersa ng Divine Spear, malakas na tinutulak paatras ang katawan ni Kintoki.
Humayad ang kanyang mga paa sa sahig, pilit na nilalabanan ang momentum. Unti-unting lumalapit ang talon sa kanyang tagiliran, sa mismong sugat niya. Nanlaki ang mga mata ni Musashi. Dahil kitang-kita niya na nakikipagsumo si Kintoki sa Divine Spear. Kahit sina Zeus at Brunhilde, napatahimik. Sapagkat ang eksenang iyon ay lampas na sa Loika. Ayon kay Heimdall, hindi humihina ang puwersa ng Gungnir. Nanatili itong mabilis, malakas at walang pagbagal. Ngunit may napansin si Oden. May mali. Dahan-dahan, nagbabago ang direksyon ng kanyang Divine Spear. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa purong lakas ng katawan ni Kintoki. At sa isang matinding galaw, ibinalagbag ni Kintoki ang Gungnir sa sahig ng arena. Isang napakalakas na pagbagsak ng tunog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Napanganga ang lahat. Imposible, mahinang sambit ni Vercetti, ngunit sapat para marinig ng lahat. Dahil sa harap nila, isang katotohanan ang hindi nila matanggap, isang taong walang sandata ang gumamit ng sumo, para pabagsakin ang isang divine weapon na may kasamang sinaunang mahika. Maging si Heimdall ay napailing, halos hindi makapaniwala. Gamit lang ang purong lakas ng katawan, nabalagbag ni Kintoki ang Divine Spear sa sahig. At sa gitna ng katahimikang iyon, nakangiti si Kintoki. Hindi simpleng ngiti, kundi isang mapang asar, halos nang Alaska. Suko ka na ba? Diretsyong tanong niya kay Oden. Agad na sumabog ang sigla sa hanay ng mga sumo wrestler. Halos mapatalon si Tan-Ikaze sa tuwa. Si Shiva, hindi maitago ang pananabik. At si Watanabe, nakangisi habang nakatitig sa arena. Wika niya, lumabas na ang tunay na lakas ng tangang kaibigan niya. Ngunit sa kabilang panig, nanlilisik ang mga mata ni Oden. Isang matinding atake ang kanyang pinakawalan, at napahinto iyon ng isang tao. Hindi niya matanggap. Sa isang malamig na utos, agad niyang tinawag pabalik ang kanyang sandata. At sa isang iglap, muling umangat ang Gungnir, lumulutang sa ere, handang bumalik sa kanyang amo. Ngunit, bago pa ito makalayo, muling hinawakan ni Kintoki. Mahigpit, matindi at parang bakal ang kapit. Napakunot ang noo ni Oden. Hindi makaalis ang kanyang Divine Spear. Pinipilit niyang hilahin pabalik ang kanyang spear, ngunit masyadong malakas ang kapit ng mandirigma ng sangkatauhan. Nagpupumiglas ang Gungnir, pilit kumatuwala sa pagkakahawak, ngunit lalong humihigpit ang kapit ni Kintoki. At sa desperasyon, dinagdagan pa ni Oden ang kapangyarihan nito. Mas lumakas ang hila, mas bumilis ang paggalaw. Ngunit sa halip na mabahala, napangisi si Kintoki. Gusto mo na talagang bumalik, ha? Parang kinakausap pa niya ang mismong sandata. At doon, unti-unti niyang pinaikot ang kanyang katawan. Isang galaw na tila simple, ngunit puno ng intensyon. Napatingin sina Zeus at Brunhilde. May kung anong paparating. At sa susunod na sandali, sumabay si Kintoki sa puwersa ng Gungnir. Ginamit niya ang mismong paghila nito, para bumuwelo. At sa isang kisap mata, ibinato niya ang Divine Spear. Buong lakas diretso pabalik kay Oden. Agad na kumilos ang All-Father. Nilabas niya ang Fafnir, ang ika-5 first team. Sunod-sunod na lumitaw ang mga makakapal na magical barrier sa kanyang harapan, isang depensang kayang pigilan ang kahit anong atake. Ngunit sa pagtama ng bumubulusok na Gungnir, isa-isa itong nabasag. Parang salamin. Walang tigil. Walang awat. Hanggang sa tuluyan itong durugin ang lahat, at diretsyong tumama sa balikat ni Oden. Ngayon, nakakahiyaman pero nakabaon, ang sarili niyang sandata, sa kanyang katawan. Namutla ang mga Diyos, pare-parehas hindi makapaniwala. Sapagkat si Oden, tinamaan ang sarili niyang Gungnir. At sa sandaling iyon, sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi niya matanggap na nalamangan siya. Ngunit sa kabilang panig, nakatayo si Kintoki. Kalmado lang at matatag. Sa isang malamig at matalim na tinig, binitawan niya ang mga salitang tila dumurog sa katahimikan ng buong arena. Tigilan mo na ang pangmamaliit sa sangkatauhan. At sa sandaling iyon, ang mandirigmang minsang hinamak ni Oden ay tuluyang tumindig, handa nang ipakita na ang isang tao, kapag itinulak sa sukdulan, ay hindi kailanman yuyuko, at lalong hindi magpapatalo ng basta-basta. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Gusto mo bang mapanood ang buong video at malaman ang kabuoang kwento? I-click mo na ang link ng full video sa comment section. Salamat! Pagod ka na ba sa junk food na puro mantika at cholesterol? Subukan mo ang mixed nuts. May walnut with cloves, almond, cashew kernel, pumpkin seeds, dried cranberries,